Okay, babasahin ko lang po at inyo po lamang sundan dito po sa Genesis chapter 22. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham at tinawag siya ng Diyos. Abraham, narito po ako, Panginoon. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa mong at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo doon sa bundok at naituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Tayo po'y manalangin. Ama, muli po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa kaloob niyong muli ng aming pagtitipong ito upang kami po ay sama-samang manambahan po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na aming pong nabasa. Iyo po itong basbasan, pagpalain, Panginoon, at patuloy itong tumimunawa, Panginoon, sa aming mga puso at magkaroon po kami ng maagarang pagtugon, Panginoon, sa iyong atas, sa iyong mga prinsipyong ito, Panginoon, para po sa aming mga buhay. Hiling namin na kami po ipong samahan sa mga oras pong ito, alang-alang po sa ipong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Tayo po yung lahat ay makakaupo na. Today, second Sunday of July, no? At sa darating pong katapusan, sa fourth Sunday, malugod po natin, ina-announce na tayo po ay magdaraos ng ating pong anibersaryong muli sa taunang anibersaryo ng ating pong TLOP Church. So, kaya wag na wag ho kayong absent. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang ma-absent, ha? Sayang pagka ma-absent ka. Okay, nais ko pong makita ng mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, the test of obedience. So ang pangunahin nating karakter dito ay walang iba kundi po si Abraham na tinawag din pong ama ng pananampalataya. Kabilang po siya doon sa mga talaan ng mga taong may pananampalataya po sa Diyos sa Hebrews chapter 11. Kaya din, tinuring po siyang matuwid ng Diyos, no? Hindi datay doon sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, no? Si Abraham, no, na tinuring din isang patriarka, siyang nagrepresent, no, ng mga tao ding meron hong pananampalataya sa Diyos. At sa buhay po nitong lingkod ng Diyos na ito ay makakaugnay din tayo sapagkat tayo man sa ganang atin hong mga panahon ay tinawag din ho naman tayo ng Diyos, no? Gaya rin ang sinasabi ng Biblia, yung mga taong nanalig sa ating Panginoon Kristo ay napabilang din sa lahi ni Abraham na siyang pinangakuan ho ng Diyos at kabilang din ho tayo doon sa mga pinangakuan. Alam natin, no, ito hong offspring ni Abraham na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na noon pa man ay siya nang hula na magbumula sa kanya sa kanyang lahi ang Kristo. At yun nga ho, nagkaroon ng katuparan nung dumating ang ating Panginoong Kristo. At mabagtasin natin ang linyang kanyang pinagmulan ay dudulo ito sa simula ng kalindahi na kanyang pinagmulan na walang iba kundi po si Abraham. Amen. So sa ating spiritual connection lang po doon ay dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Kristo, tayo man ay naging kabilang sa lahi ni Abraham. Siyang tinuring na ama ng pananampalataya na tayo rin naman, no? Na tayo po'y nabuhay, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, apat na krisis na pinagdaanan po ni Abraham, no, sa kanyang buhay. Mahalaga na maintindihan ho natin ang lahat ng ito sa kanyang pagmulan. Simula po siya po'y tawagin ng Diyos, mula doon sa karamihan ng mga bansang nangalat na po, no, na mga panahon na iyon ay si Abraham ang kanyang pinili mula sa karamihan. At tayo rin, no, sa pagpili rin ng Diyos, kabilang tayo sa ganang kanyang mga hinirang at pinili, no, na mapabilang din naman sa tinatawag po nating body of Christ. So, lalo nga natin kinukonekta lang ho ito para maintindihan natin yung pinagmulan at pinagugatan ng atin hong pag-asa, no? Okay? Purihin po ang Panginoon. Number one, no, ay isa sa mga krisis na pinagdaanan po ni Abraham ay nung siya ay utusan ng Diyos na iwan ang kanyang
tahanan, no? Lupain, no? Sa Genesis chapter 12, mababasa ho natin yon na inatasan siya ng Diyos na iwan ng kanyang bayang, kanyang nakamulatan, no? Na mga bagay na kanya pong mga nakasanayan at kinalakihan. No, sa sukat itong lugar na ito, hindi naman ho niya alam kung saan itong lugar na sinasabi ng Diyos na kanyang patutunguhan. So, isang act of faith na humakbang ho siya doon sa utos ng Diyos na ito sa kanya, no, na marahil kung isipin natin ay imposible, walang kasiguruhan, na yung lugar na yon, hindi man lang dinitel ng Diyos kung saan lugar siya papupuntahin nito, no? Subalit, dahil sa pananalig sa Diyos, sumunod siya sa atos ng Diyos na ito sa kanya. Amen. So, gayon din, sa buhay din natin, no, maraming bagay na yung marahil ay naging pamilyar sa atin, nakasanayan natin, no, mabuti man yan, no, maganda, pero may mga pagkakataon, maaaring ang atas din ng Diyos sa atin, ay iwan natin ang atin hong kinatawag nating comfort zone natin. Ano ho? Yung bang doon tayo palagay, doon tayo tingin natin secure, doon tayo safe, no? Ay kung saan magte-take tayo ng risk na iwan ang lahat ng mga bagay na yon. So usually, yung ating mga old habits, no? Mga luma nating pagkatao, no? Sabi, iwanan natin ang ating lumang pagkatao, lumang ugali, lumang buhay. Amen. So, yan ay nangangahulugan ng palaran natin o yung taking risk sa mga bagay na ating pong mga nakasanayan tungo doon sa isang bago at panibagong layo ng Diyos para sa ating buhay. Naalala ko po nung si Pastor ay nasa kasagsagan pa ng gawaing makasanlibutan, ay doon ako'y ilang mga linggo nang nakakilala sa Panginoon, si Pastor nag-aano pa rin, no? Na yung mga gawain makasanlibutan ay ginagawa pa rin niya, no? Bagamat meron ng ganung uri ng pagtatalo sa aking kalooban doon sa mga ginagawa ko po noon, no? Isa lang doon sa naging memorable po sa akin, nung minsan ako po ay kasama ng aking mga kabarkada, nandoon po kami sa isang beer house, no? Meron pa akong katable na babae, si Pastor. Naikwento ko lang, no? Pero gayon pa man, no? Yung bang baring nakasanayan nating mga gawain na yon ay tila parang may kapaitan na, no? Sa aking puso at buhay, no? At hindi ko makakalimutan na minsan ang Diyos ay nangusap sa akin sa magitan din ng banal na Espiritu na yung mga bagay na yun ay akin ang iwanan. So, kailangan ko magdesisyon para gawin, no? Yung pinagagawa ng Diyos na yun sa akin, personal. So, kaya ang natatandaan ko po na yung aking kabarkada na ang aking huling inom ay yung nung pong March 9, 1989. Okay? Yan. Natatandaan ko po yun eh. Sabi ko, ito na yung huling inom ko, no? Lubusan ko nang isinuko ang aking sarili sa Diyos. Okay? Kaya, ganun pala, ay nakita ko sa bandang usad ng buhay ko sa ilang mga taon, ay nakita ko yung layo ng Diyos para sa atin humabuhay, sa aking buhay, personal. So, ganyan din tayo, no? Hindi lang naman sa akin yun, no? May mga bagay na nais ng Diyos na iwanan natin upang gawin naman natin, no? Yung kanyang pinagagawa, nais ipagawa para sa atin, personal. Amen po? So, maaari yan yung mga ating mga old habits, no? Yung mga old bad habits po natin, yung ating uri na pamumuhay natin na malayo sa kalooban ng Diyos, na nais na ng Diyos na magdesisyon tayong iwan ang lahat ng ito. Amen pa? Yan. Glory be to God. So, gayon din, no? Talagang yun ang nakasanayan ni Abraham, eh. Di ba? Sabi nga ng iba, old habits never die. Di ba? Sabi nila.
Pero gayon pa man, sa pagsusuko ng ating mga old habits na ito, na nakasisira sa ating ugnayan at relasyon sa Diyos, ay hindi ho magiging mahirap po yun. No? Diyan ho eksperto ang Diyos no? Sa pagbabago na kailanman hindi ho kayang gawin ng tao. Di ba? May mga pagbabagong kayang gawin ho ng tao, no? Pero may mga bagay din hindi sadyang kayang baguhin ng tao. Ano ho yun? Yung puso ng tao. No? Yung puso ng tao, mandaraya, bulok, sabi ni Jeremias. No? Tanging ang Diyos lamang ang tanging makapagbabago ng puso ng tao. Sabi rin sa Jeremiah, mapagbabago ba ng etsope ang kulay ng kanyang balat o ng leopardo ang kanyang batik? So, impossibility ay naroon. Gayun din, no? Kaya nga ating dakilang manlilikha ang siyang tanging makalilika ng mga bagong bagay sa buhay ng isang tao tulad natin. Amen po? Ala ng amen. Okay. So, pangalawa, makikita natin sa isa sa mga crisis na pinagdaanan po sa buhay nito pong si Abraham ay yung pong siya ay napawalay doon sa kanyang pamangkin na ito pong si Lot. At nung bumagtas na po si Abraham sa utos ng Diyos, nalisanin ng kanyang lugar, isinama po niya itong kanyang pamangkin ni si Lot. No? At habang siya ay kasama niya, sa ganang kanilang paglalakbay, ay pinagpala ng Diyos sa Abraham. No? At kung paano rin pinagpala si Abraham, gayon din, naambunan ito pong si Lot. Okay? Kaya nga, kung paano umunlad ang buhay ni Abraham, bagamat sa ganang kanilang paglalakbay na ito ay may kahirapan, pero gayon pa man di sila pinabayaan ng Diyos, pinotektahan sila ng Diyos, at gayon din pinagpala sa maraming mga bagay. No? Tulad ng mga hayop, di ba? Na isa sa mga palatandaan ng kasaganahan ng isang tao ay yung marami siyang mga ari-arian tulad ng mga hayop o kaya mga alagang mga hayop. Ganyan din, no? Kaya nagdumating yung pagkakataon na sa kapwa sila ay may kanya-kanya ng mga tauhan na nangangalaga ng kanilang mga kawan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga tauhan, kanilang mga tauhan, ito pong si Abraham at si Lot. No? At yun ang isang naging dahilan ng matinding hidwaan, no? Ng dalawang panig. Kaya ang minabuti ni Abraham, nakausaping si Lot, no? At kanyang sinabi na hindi sila dapat magtalo at mag-away dahil lamang doon sa mga tauhan nilang nagkakaroon ng pag-aaway, no? Sapagkat sila po ay magkamag-anak. Mag-amain sila Kaya nagdesisyon sila na mabuti pa ay maghiwalay na lang tayo. Amen po? So, ang kagandahan naman kay Abraham, kinausap niya, ang paghiwalay nito ay maganda, no? Naging graceful ang kanilang separation. Mismo, si Abraham, ang siyang naging, nagpaubaya. Kung anong gustong piliin lugar ni Lot ay, ang kanyang napapasa kanyang lugar na yon. Kaya ang ginawa ni Lot, pinili niya yung kapatagan ng Jordan, no? Ay yung luntian yung mga lupain doon at may mga tubigan doon. No? Naisip niya, hindi na magugutom ang kanyang mga hayop, no? Ni ang kanyang mga tauhan ay magiging masagana doon sa lupain na yon. Pero ang danger noon, yung lugar na yon malapit sa Sodoma. Okay? Na kung saan yung mga tao po roon ay mga pusakal, no? Mga kriminal, mga namumuhay ng malayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero yun siyempre, natira kay Abraham ay yung sa mataas na lugar. No? Minabuti na rin ni Abraham mag-stay doon, although nasa mataas, mahirap, no? Pero yun naman ay malapit sa langit. Amen po ba? Di ba? Pagka tayo nasa mataas na lugar, no, mas mas sensitibo tayo, maalala natin ng ating Diyos na lumikha sa atin, no? Na-appreciate natin yung beauty of His creation. Tama po? O somehow, yung kamalayan natin patungkol sa Diyos ay
lalong ah, tumataas. Okay? So sa Abraham, no, ganyan nga ho ang nangyari sa kanya, habang siya po ay maaaring nasa mataas na lugar, no, kung ikukumpara doon sa magandang mga lupain at tubigan na pinili po ni Lot, mas na-appreciate ni Abraham yung lugar, yung mataas na lugar na yon. Amen po? Yan. So, yun din, no? Isang may mga pagkakataon na may panahon sa pangyayari sa buhay ng tao, may panahon ng pagtitipon, pagyayakap, at may mga panahon din naman ng paghihiwalay. Okay? Minsan hindi maiwasan, no? Kaya nga doon sa mga nakapisa na mga mag-asawa sa kanilang mga magulang, no, mainam talaga na meron tayong separate na na bahay hangga't maaari, no? Na hindi tayo kapisan sa atin ng mga magulang. Okay? Nandiyan po tayo. Yeah. So, may mas mabuti, no? Kaysa umantong paroon sa hindi magandang pagkakaunawaan. No? Kaya nga sinasabi ng Bible doon sa lalaki, iiwan niya ang mga magulang niya at sila ay magsasama ng kanyang asawa. He will live and then magkiklib naman sila. No? Parang clip, parang pandikit. No? Meron kang iiwanan at meron ka namang yayakapin. Okay? Amen po? Wala na. Okay. Separated. Totoo, minsan masarap talaga, mahirap talaga yung merong paghiwalay. Lalo na yung mga ating mga OFW, di ba? Minsan meron kang iiwanan, sasakripisyo mo, alang-alang para sa iyong pamilya, para makapagtrabaho ka, makaipong ka roon sa ibang bansa, taking the risk, no, na iba ang kultura doon, iba ang mga tao, kilos, gali ng mga tao, lahat ng yon, no, ay aalalahanin para sa ikabubuti, no, ng layunin. Okay? Time to separate. There are times to live, no, and time to separate. Okay? Ganyan din tayo, no? Tayo inaatasan na humiwalay tayo sa sistema ng sanlibutan ito, di ba? Sa pamamagitan ng atin hong pagbabago ng atin hong kaisipan. Okay? Hindi magbabago ang takbo ng ating pamumuhay kung hindi rin magbabago ang takbo ng atin hong mga pag-iisip. Okay? So para tayo makahiwalay sa sistema ng katwiran ng mundong ito, ay kailangan meron tayong pagbabago ng atin hong mga kaisipan para maging bago din ang takbo ng ating pamumuhay. Tama po? Romans chapter 12, verse 1 and 2, di ba? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos ay ipinamanhik ni Apostol Pablo na ialay nila yung kanilang katawan. No? Ang katawan ay para sa Diyos, di po ba? Yamang ito'y kanyang binili na malaking halaga. Ang katawan natin ay templo ng Diyos at ang ating katawan ay hindi po para sa pangangalo niya, para gumawa ng immoralidad. Huwag nating gamitin ang ating katawan na dati ay ganoon ang ating ginagawa nung tayo po ay nasa sanlibutan, pero ngayon, tayo ngayon ay nasa biyaya at grasya ng Diyos, nakakilala tayong personal kay Kristo, no? Kailangan nating humiwalay, magdesisyon tayong humiwalay, no, sa sistema ng sanlibutan ito. Okay? Hindi lang doon sa ating pangloob na sistema, no, na nakasisira ng ating ugnayan sa Diyos, no, kundi maging sa sanlibutan ito na siyang umuukupa, no, nag-iimpluwensya sa atin para gawin ang mga bagay na malayo sa kalooban ng Diyos. Amen po? Okay. From his nephew Lot. Genesis chapter 13, mababasa po natin ang kasaysayan po yan. Pangatlo, so God told Abraham to, hindi ko makita. Abraham to abandon his cherished plans for Ismael. Okay? So yung mga pandiwa na makikita ho natin doon, no, na bibigay diin o isang nagpapahayag ng aksyon, no, mula kay Abraham. Una, lisanin. Pangalawa, yung
iwanan, to be separated, at pangatlo ay to abandon. Abandonhin niya ang kanyang panganay na anak na ito na si Ismael. So alam natin, nangako ang Diyos kay Abraham na siya po ay magkakaanak sa kabila ng kanya pong edad. Ano po? Si Sarah, especially si Sarah ay isa pang baog. Paano yun? Matanda na, baog pa. Paano magkakaanak nga po sila? No, pero ang Diyos na nangako noong pamanguna na pararamihin niya ang lahi nito na kasing dami ng bituin sa langit at gayon din ng dami ng buhangin sa karagatan. Sabihin, hindi na mabilang ang kanya magiging lahi. Amen po. Andiyan po tayo. Okay. Subalit, noong mga ilang panahon ay nainip ang mag-asawa pong ito kung kaya't nagdesisyon sila na ipasiping si Agar na alipin po ni Sarah kay Abraham. Na sa kanilang tingin, para ma-shortcut, yung plano ng Diyos na yon ay gumawa sila ng paraan. Gumawa sila ng baluktot na paraan. Amen po? Andiyan po ba tayo? Na magpangahanggang ngayon, ayon na sa kasaysayan, yung pinag-ugatan nito ay magpahanggang ngayon at sa mga darating, ay siyang ugat ng lahat ng mga sigalutan, no, sa daigdig na ito. Okay? Andiyan po tayo? Ayan, tingin nyo nga ho yun, no? So, batay rin doon sa plano ng Diyos na ito, na yung pamana ay hindi ho pupunta sa alipin, kundi doon sa anak na malaya, na walang iba kundi si Isaac. Okay? Amen po? Si Isaac ay miracle baby, miracle, no? Son. Talagang baog na si Sarah, matanda na, gayon din si Abraham. Paano sila magkakaanak? Pero kinupad ng Diyos, no? Na siya may akda ng buhay at nagkakaloob ng buhay sa sinapupunan, no, ng sino mang babae, no, ay mahimalang nangyari ang kapanganakan nito pong si Isaac. Okay? Although ang naunang mabuhay ito pong si Ismael na anak po ng aliping si Agar. Okay? Pero nung sila minsan, sabi rito sa Genesis chapter 21, minsan nakikipaglaro kay Isaac si Ismael na ang anak ni Abraham kay Agar na taga-Ehipto. Na makita ito ni Sarah, sinabi niya kay Abraham, palayasin mo ang aliping yan at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng aliping yan ay hindi dapat makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac. O labis itong ikinalungkot ni Abraham. Masakit, hindi masakit. Amin po ba? Anak mo yun eh. Kahit ba anak mo sa ano yan eh. Especially, panganay pa nga yun eh, kung tutuusin eh. Mas malaki ang karapatan ng panganay. Okay? Pero gayon pa man, no, kung ito'y sasalungat sa kalooban at layunin ng Diyos, paano natin tatanggapin, no, ang atas na ito ng Diyos para sa kanyang anak na si Ismael. Sabi, labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Tingnan niyo po ha, sundin mo ang gusto ni Sarah sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Okay? Hindi doon kay Ismael. No? Na noong pamanguna ay sinabi na ho ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang anak mong yan kay Hagar ay magkakaanak din ng marami, sila ay magiging isang bansa dahil sa anak mo rin naman si Ismael. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay? Huwag natin i-trace yung mga lahi po nito. Madaling araw pa lamang, ang mag-inay pinagandaanan ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Sigurado, nagdurugo ang puso ni Abraham na ito. Amen? Pero kailangan niya magdesisyon, abandonuhin ang kanyang anak sa alipin. Ipinapasa ni Abraham mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinailis. Nagpagala-gala sila sa Ila at Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak ng lilim, isang mababang punong kahoy, at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroonan ng bata. Sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. Samantalang nakaupo siya, nag-iisip, umiyak naman ng bata. Narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos, Hagar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot.
Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin, gagawin kong, tingin niyo po gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon, pinuno niya ng tubig ang dalang sidlan at pinainom ang bata. Hindi nga, pinabayaan ng Diyos si Ismael, ito'y lumaki sa ilang ng parang at naging mahusay na mga ngaso. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen! So, ang Diyos ay nakikitungo sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa iba't ibang mga tao. Okay? Kaya hindi natin matatawaran kung ganito man ang pakikitungo ng Diyos nitong mga unang mga panahon ito sa buhay ni Abraham, no? At gayon din sa buong kanyang sambahayan. So, parang masakit, di ba? Minsan may kailangan tayong isakripisyo. Ano po yun? Yung ating mga relasyon. Di ba? Sinabi nga ni Jesus, hindi maaari maging alagad ko o aking tagasunod ang sinumang nagmamahal sa kanyang ama, ina, kapatid, magulang, nang higit kaysa sa akin. Sa lahat ng ating mga ugnayan, walang dapat hihigit sa relasyon natin sa Diyos. Amen po ba? Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi makasunod sa Diyos ang ilan ho sa atin. Marahil tayo man, no? Kapag nakataya na rito yung atin mga ugnayan, paano natin tatanggapin at susundin ang inuutos ng Diyos sa atin. Sabi, huwag ka makipamatok sa di mo ka pananampalataya. Di ba? Hello? Hindi mo maasahan na umayon sa iyo lagi, no, ang isang hindi mo kapananampalataya. Lalo na kung kayo'y nagsasama na. No, kaya nga sinasabi pa rin ng Biblia, pinagpapaunan sa atin na huwag tayo makipamatok, makipagrelasyon sa hindi natin kauri, kapananampalataya. Okay? Amen po? Hindi yung pag-asawa na kayo, no? Ikaw, bago ka kumain, nananalangin ka, pero yung asawa mo ay kumakain na. No? Matapos kang manalangin, tapos na yung asawa mo, wala na doon. Simple lang, ano lang ho yan. Ano po? Yan. At ikaw ay dadalo dito sa bahay-sambahan tuwing linggo at siya naman ay naroon sa kabilang simbahan. Magkakaroon lang tayo ng matinding kumpiyansa. Magkakiging uri niya yung ating spiritual na kalagayan. Yun naman pinaka-root cause yan eh. Di po ba? Root cause din ng mga awayan dito sa Middle East, yung pananampalataya. Amen po? Nandiyan po tayo? Muli, palakpakan natin ang Panginoon sa oras nito. So, gayon pa man, no, na maganda pa rin ang naging plano ng Diyos sa naging permissive, no? Pagka sinabi natin permissive will, ang Diyos ang gumawa noon. O ang tao ang gumawa. Pero yung perfect will, ang Diyos ang may gawa ho noon. Okay? At yun ang lagi natin sundin. Kapag yung permissive, laging merong kaakibat na problema ho yan. Amen po? Wala nang amen. So pangatlo na yata yun, di ba? Pangapat na, no? So ito yung pangapat, no? Marahil ay the greatest, no, crisis, no, na hinarap ni Abraham. Ano po yun? Sabi, God told Abraham to sacrifice his beloved son. No? So, nabasa natin dito sa verse 1. No? Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya. Sige, basahin natin. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya sa akin. Sinabi sa kanya, isama mo ang, tingnan po isa, at pinaka-mamahal mong anak na tinukoy ang pangalan, si Isaac. At magpunta kayo sa lupain na Moraya, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo. At ihandog mo siya sa akin. Kung tayo kaya si Abraham, ano kaya ang ating maging pagtugon doon sa utos ng Diyos na ito? Regarding mismo sa ating kaisa-isa at pinakamamahal na anak.
So doon pa lang yung sinasabing ihandog mo siya sa akin, nako. Sabi, isasakripisyo mo siya. Alam na ni Abraham yun. Wala nang maliwanag pa sa sikat ng araw yung inuutos ng Diyos na ito sa kanya. Okay? Diyan po tayo. May mga bagay din ba na nais ng Diyos na isakripisyo natin alang-alang sa pagsunod natin sa Kanya? Maaari niya yung ating trabaho. Maaaring tinatawag ka ng Diyos sa ministeryo at kailangan mong isakripisyo ang iyong trabaho. Di ba? Kaya nga sinabi ng Diyos kila Peter, di po ba? Nung sinabi ni Kristo doon sa binatang mayaman, madali pang makaraan ang isang kamelyo doon sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. So nakita nila at naintindihan nila yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya sabi ni Pedro, tingnan niyo po, Panginoon, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano naman po ang para sa amin? Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Walang taong nag-iwan ng kanyang tahanan, lupain, magulang, kapatid, anak, alang-alang sa akin sa paghahari ng Diyos, ang di tatanggap na makapupunggit sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Okay? Nandiyan po tayo? So, ilan sa mga bagay na hahadlang sa ating pagsunod. No? Ang ating mga personal na mga ugnayan. Dapat, mas mahal natin ang Diyos kaysa sa asawa mo. Sabi mo nga sa asawa mo, mahal ko si Lord kaysa sa iyo. Kung kaharap ni asawa mo. O kung yung anak mo naman, mas mahal natin dapat si Lord kaysa sa ating mga anak. Di ba? Nung binata, sipag sa gawain ng Panginoon. Nung mag-asawa na, hindi na makita sa gawain. Di ba? Ay nagkaanak pa. Naku po. Hello? Okay. So tayo na ho ang sasagot. Alam mo nga, ang dealing naman Panginoon sa atin, personal eh. Ha? Amen. So tingnan natin ang naging pagtugon ni Abraham. Next slide po. Sige po. So ano naging pagtugon ni Abraham sa Diyos? Una, it was immediate, no? Agad-agaran. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, di ba? Hindi na siya nakipag-bargain pa, di ba? O question pa niya ang Diyos, bakit Lord? Di ba? Ang tagal ko nga siyang inintay eh. Di ba? Ikaw na nagkaulong sa akin, tapos isasakripisyo ko lang sa iyo. Meron po tayo mababasa na ganon ang kanyang naging katwiran at pagtugon sa Diyos ni Abraham? Wala. Di ba? At hindi rin siya nagpa-delay pa, no? Yung binagalan niya, nag-slow motion siya. So sabi roon, no, it was immediate. Agad-agad. Amen. So sa pagsunod din natin sa Diyos, mahalaga na immediately sundin kaagad doon natin. Kasi yun no ang pinakamabuti para sa atin. Bagamat may pagkukontra sa atin at may pagsasalungat sa ating kalooban, ang mahalaga ay kung ano yung sinabi ng Diyos ay sundin ho natin. Amen? Isang pagpapahayag din ng ating pag-ibig sa Diyos, sabi ni Jesus, di ba, kung iniibig niyo ako talaga, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Purihin po ang Panginoon. Okay? And that's the greatest commandment. No? Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, kalakasan, at buong kaluluwa. And it was immediate, no? So, hindi, no? Ang demonyo, mahilig sa yan eh. Ginagamit niya yung, yung kapag tayo ay nagpo-procrastinate, di po ba? O yung isasabihin natin, saka na lang. Di ba? Yan ang pinupunta. Hindi ka dapat magmadali na isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Haba pa, bata ka pa. Di ba? No, isang pandaraya sa kaisipan ng mga taong aayon doon sa mapanlinlang na palaso ng pag-aalinlangan para isuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon. No?
Napakarami. Busy ka pa eh. Marami pang dapat gawin para isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Di ba? Napakaligaya pa ng buhay. Di ba? Nag-e-enjoy ka pa, no, sa agos ng sanlibutan para italaga mo ang iyong sarili sa Diyos. Di ba? Yun ang panganib kapag tayo'y nabubuhay sa ganung uri ng katwiran na saka na lang. May oras pa naman. Bata pa naman ako. Okay? Ay, paano kung mamatay ka? Huh? Hello? Paano kung maestro ka na? Tsaka mo sasabi, sunod ako. Di ba? Paano tayo roon? Hello? Hindi tayo na. Ang posibilidad ay pwedeng mangyari para sa atin. Amen po? Yeah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan mo itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo ay lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Di ba? Kailan pa maglilingkod sa Diyos? Kailan pa? Saka na? Sa isang taon na lang? Tayo ba ang nagtatakda para isuko natin ang ating mga sarili sa Diyos? Dapat. Kung ano ang panawagan ng Diyos, immediately, lalo na sa tawag ng pagliligtas, ay huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. No? Ang pagliligtas ay ngayon na, sabi ng Bible. Hindi bukas. Sa sandali marinig natin ang tinig ng Diyos, huwag nating ipagwalang bahala ang kanyang pangungusap sa buhay ho natin. Okay? Amen. So it was immediate, no? Hindi na siya nag-delay pa, no? So sabi lang sa tuloy natin, basahin natin sa verse, hindi ko mabasa, wala rito eh. Sira ba? Sa verse 3, di ba? Kinabukasan, tingnan niyo po maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy gagamitin panggatong sa handog na susunugin. At alam niya, yung susunugin na yun, si Isaac yun. Okay? Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata. Ang aakyat sa bundok, sasamba kami, tingnan niyo po sa dako roon at babalikan namin kayo. Okay? Amen! So, ano yan sinasabi? At nang matanaw nila, ang dakong pupuntahan, kaya si Abraham, kanyang mga alipin, bantayan nyo rito ang asno at kami lamang ng bata aakyat sa bundok at sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So, anong pangalawang makikita ho natin doon sa response ni Abraham? It was immediate. Amen? Pangalawa, it was characterized by faith. So, bakit? It's an act of faith. Amen po ba? Na makababalik sila. Di ba? Ano sabi niya? Sasampa lang kami, ni Isaac doon, pagkatapos babalik kami. Sino yung babalik? Si Isaac at si Abraham. Tama ba? So umaasa siya doon sa siya ay makababalik. O kung sakali man, si Isaac ay talagang mamatay, dahil sa paghahandog na ito, alam niya na ang Diyos na siyang may kapangyarihan sa buhay at muling pagkabuhay. Amen po? Yun So, it's an act of faith. Kaya sabi ni Abraham, babalik sila kapwa doon sa lugar na pinag-iwanan nila doon sa kanilang mga aliping kanilang nakasama. Okay? Purihin po ang Panginoon. Amen. So ayaw niya nang magkaroon pa ng witness doon sa sakripisyong gagawin po niya. Tingnan niyo po yun. Hindi niya kailangan pakita pa sa mga tao, isasakripisyo ko yung anak ko Alang-alang sa pagsunod ko sa Diyos Wow! Gusto ba niya palakpakan pa siya ng mga aliping ito?
ng mga tao makakasaksi na talagang hinandog niya si Isaac? Never. Na hindi siya naiisip na siya'y palakpakan, i-appreciate ng tao. Amen po ba? Ang mahalaga sa kanya, i-appreciate siya ng Diyos sa kanyang uri ng pagsambang at sakripisyong gagawin. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord. Tingin niyo nga ako yun. So, gayon din, no? Sa mga simpleng mga bagay sa buhay natin, maipapahayag din natin ang ating pananampalataya sa Diyos. No? Sa mga balakid, minsan sa pagganap natin, sa ating paglilingkod sa Diyos, minsan may mga dumaraan sa ating mga balakid. No? Sa ating daraanan, sa ating mga sitwasyong biglaang dumarating, pero pairali natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Okay? Dadalo ko. Ano man ang hahadlang, dadalo pa rin ako. Parang ganun eh. Amen po? Okay? It was characterized by faith. Pangatlo, so it was based on God's character. Basahin nga ho natin. It was based on God's character. Kung sino ang Diyos. Yan, no? So, pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy. Tingnan niyo po dala naman ng apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano po yun? Ano yun, anak? Tugon ni Abraham, meron na tayong apoy at ng panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog, tanong ni Isaac. Hindi yung sinasabi kay Isaac, no? Na siya yung tupa. Pero unti-unti, naunawaan na ni Isaac na siya yung tupang ihahandog. Amen? At siya naman, makikita natin, wala naman ding negatibong response, no? O violenting reaction mula kay Isaac nung siya po ay inihiga. Diba? Tinali siya eh. Siguro unti-unti, nung siya tinatali, alam na niya na siya yung ihahandog. Amen po ba? Siya ba'y nagkaroon ng violenting reaction? Wala ho. Tila parang siya'y maamong tupa, no? Na dadalhin sa katayan at willingly, no, makita natin na ialay ang kanyang sarili bilang handog. So, lagi nga nagkakaroon tayo rito ng typical principle tungkol din sa ating Panginoong Jesucristo na tulad ni Isaac, hindi siya nagreklamo o umimik man nung siya'y saktan hanggang doon sa siya'y ipako at ialay sa krus para sa ating mga makasalanan. Amen po? Gayun din, si Abraham bilang ama, ang ating amang Diyos ay hinayaan niya, no, na ang kanyang anak mismo ang silbing alay sa atas ng Diyos na ito para sa atin. Okay? Amen? It was based on God's character. God is faithful. Amen po ba? God is good. Amen po ba? Hindi niya kailanman tayo gagawa ng masama. No, hindi niya tayo tutuksohin at tutuksohin ng masama sapagkat siya ay mabuti. So, yung sinasabi, sumawa si Abraham, ang Diyos ang magbibigay sa atin doon. Bigyan natin diin yun, no? Kaya nga nakabate ito sa karakter ng Diyos. Ang Diyos ang magbibigay. So, si Job man, di po ba? Nung siya'y dumaan doon sa dilubyo, no? Nung mawala yung kanyang kabuhayan, no? At kinuruhan ng mga tulisan yung kanyang mga hayop, no? At mga ari-arihan. Pagkatapos ay nangamatay yung kanyang mga anak. Amen? So, anong ginawa ni Job? Nagreklamo ba siya sa Diyos? Winahak niya ang kanyang kasuotan, siya ay lumuhod, at siya ay nagpuri sa Diyos. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang may kapangyarihan kumuha. Amen, no? So, wag magkaroon din tayo ron, no? Kaya sa mga pagsubok na dumaraan ho sa buhay natin, no? Na permissibly, maaring binibigay ng Diyos sa atin, o maaring directly, na talagang pagsubok galing sa Diyos eh. Amen po ba? Hello, nandiyan po tayo? Ang pagsubok ay galing sa Diyos para
sa ating ikabubuti para itaas ang antas ng ating pananampalataya. Ang ginto ay pinararaan sa apoy upang masubok ang tunay na uri ng hiyas na ito. Amen po ba? So gayon din tayo ay pinararaan sa apoy ng pagsubok nang sa gayon ay malaman ng Diyos ang tunay na uri ng ating pananampalataya. Glory be to God. It was based on God's character. Kaya nga God will provide. No? Yung salitang pangungusap na yon, ang Diyos ang siyang magkakaloob. Tingnan nyo? Diba? Kaya nga tayo nakabate yung sa karakter ng Diyos eh. Diba? Hindi sa mga nangyayari. Hindi tayo doon sa mga karanasan natin dito sa buhay, mabuti man o masama. Hindi tayo dapat magbatay sa bagay na nangyayari po sa atin, kundi batay kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Okay? Amen po? Yan. Glory be to God. And next. So it was thorough and complete. No? Ito, ang ibig sabihin ng thorough ay lubusan at kompleto. Tingnan nyo, mula sa simula ng paghahanda, di ba? Mula doon sa mga kahoy, di ba? Sige nga natin, basahin nga natin dito sa Genesis chapter 22, verse 3, sabi, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham, nagsibak ng kahoy. Tingnan nyo po ha, mula sa simula, yung kanyang pagising, nagsibak siya ng kahoy. Okay? Ano pa? Nagagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac ng dalawang aliping lalaki, pumunta sa lugar. Tingnan nyo po ha, tumungo rin sa lugar. It was complete. It was thorough, lubusan. Kung doon sa pinapupuntahan ng lugar ng Diyos, ay doon sila mismo pumunta. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, di ba? Tingnan nyo, isipin nyo yun, ilang araw ng paglalakbay yun, pwede pang magbago ng isip si ano, di ba? Hello, pero si Abraham ay buo. Lubos ang kanyang naging pagsunod. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan nyo rito ang asno, di ba? Kami na lamang ni Isaac ang bata, ang aakyat sa bundok, sasamba kami roon, sa dako roon, at babalikan namin kayo. Purihin po ang Panginoon. Tingin nyo yun? It was thorough, no? Lubusan at kompleto. Tayo rin eh. Sa utos ng Diyos, ang pagsunod natin hindi dapat kalahati lang eh. Hello? Katulad ni Saul, di po ba? Sabi, lipunin mo lahat ng mga Amalekites na yan. Naging sakit ng ulo yan ng inyong mga ninuno nung sila'y naglalakbay doon sa ilang. No? At ako'y sumumpa na yan ay lilipunin ko balang araw. At ito na yung panahon na yun. Sabi ng Diyos kay Saul, lipunin mo, huwag kang mag-i-interest sa lahat ng inyong mga masasamsam doon. Magaganda man yan. Mula sa tao, mula sa hayop. At lahat ng huwag mong isperyan mula doon sa pasusuhin hanggang doon sa pinakamatanda. Patayin nyo silang lahat. Puksain nyo silang lahat. Eh kaso, nagtira siya ng, nagtira. Diba? Biniyag niya si Agag, yung hari ng mga Amalekites. At nagtira ng mga hayop na magaganda. Para isipin niya na ihahandog yon sa Diyos. Okay? Amen po? Minsan, gina-justify pa natin yung ating half obedience. Di po ba? Hello, nandiyan po tayo? O pag tayo luluin, lubusin na rin ho natin. Amen po ba? Kung susunod din lang tayo, lubusin na ho natin. Huwag na tayong pakonti-konti. Di ba? Ang pagsunod sa Diyos ay dapat buo. So, paano rin natin siya dapat ibigin, ang pagsunod din natin sa Diyos ay dapat ay buong puso, buong kaluluwa, pag-iisip, kalakasan, at buong kaluluwa. Okay, it was thorough and complete. Nakita natin. So, mula sa verse 9 hanggang verse 11. Tuloy natin. Next slide. Pagsapit nila sa lugar, tinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inaayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac upang gapusin. Nang masasaksakin niya, tingnan niyo po nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit sinabi, Abraham, Abraham. And the next response ni Abraham, no? Sabi, God rewarded, no? Dito sa natin, God rewarded for Abraham's
reward for Abraham's faith. Okay? Amen po? Ginampientapalaan ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Napakahirap daw pagdiyan kaluluwa ng Diyos kung ang tao'y wala raw pong pananampalataya sa kanya. At siya naman ay nalulugod at nagbibigay ng gantimpala doon sa mga taong maghahanap po sa kanya. Hebrews chapter 11 verse 6, di po ba? So anong ginawa ho ng Diyos? Anong reward ang tinanggap ni Abraham mula sa Diyos? Yamang napinakita niya na handa siyang at lubos siyang sumunod sa utos ito. Ano? He spared his son Isaac. No? Amen. Iniligtas niya ang kaisa-isa pinakamamahal na anak na si Isaac. Amen. Minsan, ano lang tayo no? Taking risk na talaga ang pagsunod sa Diyos ay para tayong nag-take talaga ng risk. No? Mula doon sa simula, di ba? Iwanan mo yung lugar na nakakagisan mo para pumunta sa isang lugar, hindi mo naman alam kung saan yun. Di ba sana, kung sinabi na ng Diyos, doon itong lugar na to, yun ang pupuntahan mo. Hindi. Wala akong detailed na lugar. Okay? Ito pa, lalo na sa mabigat. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko na ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Okay? And his obedience was approved, no? Sabi nga ho natin? Ganito nga ho tayo? Thumbs up? Okay. Diba? Tayo lang pagka minsan yung ating mga anak, di ba? Minsan na ano tayo, anak, approve, di ba? Galing. Okay? Di lalo na ko ang Diyos ang mag-approve sa atin. Di ba? So, marinig natin sa panahon ng ating pagharap sa paghuhukom ng Diyos, no? Na sasabihin niya sa akin, ating wiwikain niya sa atin, no? Tapat at mabuting alipin. Wala na hong pinakamagandang pangungusap, marahil, ang ating marahil mapapakinggan sa tanang buhay natin at sa kabilang buhay, no? Kundi yung sasabihin ng Diyos, yung approval ng Diyos na yan. Good and faithful servant. Glory be to God. Genesis chapter 22 verse 12. Sinabi ng anghel, huwag mo patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayon. Handa kang sumunod sa iyo sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya kaisa-isa mong anak. Ngayon ko natitiyak. Okay? So God rewarded Abraham's faith, no? And he was given a substitute. Di po ba? Isaac was given a substitute. Ano yun? The substitute was given, Genesis chapter 22 verse 13, na yung kapalit, paglingon niya, sabi, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kapalit, sa halip. Di ba? Minsan, in exchange, di po ba? Dahil doon sa pinili nating mabuti at yun ang ating ginawa. May exchange yun. Di ba? Na mula sa Diyos na kanya namang ginawad kay Abraham. Hallelujah. Glory be to God. And the last, no, God's revelation. Ibinahayag ng Diyos kung sino siya. No? Yamang din sa salitang sabi, ang Diyos ang siyang nagkakaloob na ito, no? That He is our Jehovah Jireh. So ito ay isang compound name ng Diyos na ang ibig pong sabihin, ang Diyos ang ating dakilang tagapagkaloob. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang magkakaloob sa iyo. Ng iyong dawan. Ng kapares mo. Mga kabataan, mga binata, dalaga. Amen. God will supply all our needs. Sabi, all. Because He is our Jehovah Jireh. Tingnan nyo yan? Mula sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamalaki. Diba? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kung naipagkaloob niya ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang buhay alang-alang sa atin, gaano pa kaya ang ibang mga bagay na hindi niya kayang ipagkaloob sa atin? Kayang-kaya natin pagtagumpayan
ang lahat ng bagay. Kahit ngayon. Palakpakan natin si Lord. Yan, bitin eh. Tayo dumaan doon sa pinaka mahigpit na pagsubok sa ating pananampalataya. God will provide. Di ba? Walang pagsubok daw na hindi dumaanan sa lahat ng tao. Pero pagdating daw ng pagsubok, ang Diyos ang magpo-provide ng kalakasan para malampasan natin, mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na yon. Amen. Sa Diyos ang papuri at sa Diyos natin ilagak ang ating mga sarili. Kung ba'y dumaraan sa mga pagsubok ngayon, sa iyong buhay, kapatid, umasa ka sa Diyos. Tulad ni Abraham. No? Huwag kang lumihis sa kanyang utos. Tiyak na may pagpapalang kakibat nito pagkatapos ng pagsubok. Okay? So, meron pa ba? Next slide. Wala na. Okay? Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng mga naging pakakapahayagan sa amin sa umaga pong ito. Mula sa iyong mga salitang ito, Panginoon, sa buhay karanasan ng iyong lingkod na si Abraham, sa maigpit na pagsubok na kanya nung pinagdaanan, Panginoon, O Diyos, liban doon, Panginoon, kami po ay nakakaugnay sa Kanya sapagkat tulad din niya, Panginoon, maraming pagkakataon na kami dumaraan din sa pagsubok ng buhay, Panginoon. Marahil, ang ilang po sa amin sa ngayon ay meron hong mga pinagdaraanan at marahil nga, Panginoon, ay nahanda ka, Panginoon, din namang tumugon sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Ayan po ninyo, madama namin sa magitan din ng Banal na Espiritu, ang kaaliwan po ninyo sa gitna ng aming kahapisan, Panginoon, nararanasan sa mga pagsubok na ito, sa kabila na Panginoon, ng aming mga pagkakasala, Panginoon, kung bakit kami dumaraan, Panginoon, sa hindi mga magandang pangyayari, Panginoon, ay marahil ito'y dahil sa aming mga maling pagpili at naging maling ginawa, Panginoon. Patawarin niyo po kami. At alang-alang sa iyong kahabagan, Panginoon, patuloy po niyo kaming pangusapan, O Diyos, at patuloy na bigyan kalakasan. I-revive, Panginoon, kami. Sa aming mga nanghihinang pananampalataya, palakasin muli ang aming buhay spiritual. Panginoon, siya ikaw ang source, Panginoon, ng lahat ng aming kalakasan, Panginoon. The joy of the Lord is our strength, Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Ikaw, kaibigan, maaaring ngayon ay ngayon lang narinig ang mabuting balita ng pagliligtas si Kristo. Si Kristo ay namatay para sa iyo at gayon din sa ating lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Siya namatay upang tayo mabuhay, upang tayo pagkalooban niya ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. At kung yan ang nais mo sa umagang ito, bakit gamitin mo ang pagkakataong ito na binibigay sa iyo ng Diyos? Sabi nga niya, sa sandali marinig natin ang kanyang tinig, atin na itong bigyang halaga at pansin. At huwag natin ipagwalang bahala. Kung yan ang nais ng iyong puso, ngayong umagang ito, manalangin ka sa iyong kinalalagyan. Sabihin mo ang panalangin ito na manggaling sa iyong puso, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga sinalita, sa aking mga inisip, at gayon din po, Panginoon, sa aking mga ginawa. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ang iyong kamatayan ang siyang naging kabayaran ng aking pong mga kasalanan. At ang iyong muling pagkabuhay ay binigyan mo ng pag-asa ang bawat mananalig sa iyo sa buhay na wala hanggan. Tinatanggap kita, Panginoon, sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At isinusuko ko po sa iyo ang buhay ko pong ito. Simula ngayon, lubusan ko po itong iniaalay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, sana mga nalalabi po naming sandaling ito, iyo po kaming samahan. Patuloy naming madama ang iyong pakikisama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.